Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hinugod ni Dr. RJ Tanyag itong si Dr. Carlos Benetes na kung saan talagang sinuntok niya ito. Dito na nga talagang gumante itong si Dr. Carlos Benetes kay Dr. RJ Tanyag na kung saan talagang sinundan niya ito at gumawa siya ng paraan para ito ay talagang mapukpok niya. Dito na nga talagang nakita ni Annalyn ang mga pangyayari na kung saan hindi niya mahagilap o kung sino ang gumawa noon. Dito na nga pag dumating na sila ni Regan at saka ni Harry na kung saan talagang pinapadala niya na itong si Dr. RJ Tanyag sa Epix Medical Center. Dito niya na tiningnan ang mga gamit ni Dr. RJ Tanyag na kung saan nakita niya ito sa lapag ang ballpen. Agad naman itong nag-usap ang mga magkaibigan na kasama si Dr. RJ Tanyag na kung saan hindi nila alam kung ano ang dahilan o suspect nila dito sa kay Dr. RJ Tanyag kung bakit siya dito hinampas ng bote. Dito na nga ay napailing na lang itong si Dr. Annalyn Santos na kung saan may alam nga siyang ebidensya. Aalala ang kanyang inang si Lynette na kung saan tinanong itong si Annalyn kung kamusta na at dito niya na sinabi na okay lang ako, Nay, pero si tatay hinampas po siya ng bote. Dito na agad ang sinabi ni Annalyn na kung saan gusto niyang kausapin ang kanyang ina personal at dito na sila pumunta sa opisina ni Lynette na kung saan talagang napakalakas ng kanilang pinag-uusapan na kung saan nagulat itong si Dr. Carlos Benetes kung ano ang pinag-aawayan ng mag-ina. Agad-agad naman itong nangialam si Dr. Carlos Benetes na kung saan talagang sinabi ni Annalyn sa kanya na kung bakit niya sinaktan o hinampas sa ulo si Dr. RJ Tanyag na kung saan kaya niyang saktan si Lynette ay talagang magagawa niya iyon. Dito na talaga natameme itong si Dr. Carlos Benetes na kung saan wala siyang magawa dito at kinampihan talaga nito ni Lynette na kung saan talagang inaway niya si Annalyn at hindi niya ito kinampihan. Sinabi niya dito na talagang walang hiya itong si Annalyn dahil sa talagang masamang magbintang. Agad-agad naman itong umalis si Annalyn na kung saan talagang kinakampihan ni Lynette itong kanyang magiging asawa. Agad naman itong sinundan ni Lynette na kung saan nasalubong nila si Michael at saka si Dr. Lindon. Dito na nga pinatunayan ni Dr. Lindon at saka ni Michael ang lahat ng mga kasinungalingan ni Dr. Carlos Benetes na kung saan ito ngang si Michael ay napakabalingbing at hindi alam kung saan siya dadapig. Dito na talaga nagsinungaling na naman itong si Michael na kung saan talagang diniin niya itong si Dr. RJ Tanyag at talagang kinampihan niya itong si Dr. Carlos Benetes. Dito na nagkatitigan ang dalawa na kung saan talagang sinamahan pa nga niya daw na nagsuka ito pero hindi niya naman itong ginawa at kung saan nakita niya lang ito na talagang pawis na pawis itong si Dr. Carlos Benetes. Dito na nga ay talagang nag-uusap itong mag-ina na ito na kung saan talagang nagkumprontahan ang lahat at dito na nga nila ay napatunayan nila ni Lindon at ni Michael na walang kasalanan si Dr. Carlos Benetes na kung saan dumating nga si Dr. RJ Tanyag. Dito na kinampihan ni Dr. RJ Tanyag ang kanyang anak na si Annalyn. Agad-agad naman itong pumunta doon kay Annalyn at niyakap niya nito ang kanyang anak na kung saan natameme itong si Lynette. Dito na nga ay sumalubong nga itong si Michael na kung saan nagsalita pa ito tungkol sa mga nangyari. Dito na nga ay nasuntok ni Dr. RJ Tanyag itong si Michael na kung saan talagang nagkagulo ang lahat. Nag-uusap si Dr. Lindon at saka si Annalyn na kung saan talagang sinabi niya kay Dr. Lindon ang katotohanan kung bakit nagkaganoon si Dr. Carlos Benetes na kung saan ngayon lang ay talagang napakasipsip ni Dr. Carlos Benetes kung kaharap ang kanyang ina. Pero kung wala ito ay talagang pinipersonal niya ako. Dito na nagtataka itong si Dr. Lindon kung bakit ganoon si Dr. Carlos Benetes. Na wala namang ginagawa si Annalyn at kung saan talagang napakatindi ng galit ni Dr. Carlos kay Annalyn na kung saan wala naman itong kasalanan sa kanya. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.